talaga alam na may recording. Dahil yung katotohanan, kung masama man ang sinabi mo dun sa recording na yan, ipi-play ko pa din dito. Iniintay ko lang na umakyat ka. Ipi-play ko pa din dito. Doon lang tayo sa totoo. Palibasa, itong si Sally Patosa, mahilig pumikap. Siguro, nagkamali ka. O hindi mo na nga naaalala yung mga pangyayari. Pero ipinapaalala ko nga sa iyo eh. Pinapaalala ko na sa iyo. At ito, uulitin ko. Yung 17.5, yun yung halaga na sinisingil ni Inday Marie. Pero si Tessa Vargas na rin ang humarang dahil nakapagbigay na raw siya ng 5,000. Ayon naman kay AQ, wala akong utang dyan. Dahil lahat ng kinuha ni Inday kay Free Thinker, kinuha niya sa pangalan niya, hindi sa pangalan ko. Dahil yung purpose ng pagkuha ng pera, na-serve na. Yun yung kulang na pera papunta kila Leon. Wala na siyang utang. Meaning, nangungutang si Inday Marie under Mark's name na ang akala ni FT, kay Mark pa rin. Intindihan nyo? Ganun ang nangyayari niya, kaya ayaw magbayad ni AQ eh. Kaya nung nalinawan ng lahat, at hawak ko, ilang araw ko na hawak yung pera, 2 araw, biglang nagbigay ng salita na, ayoko nang bayaran yan. Sa iyo na lang yan. Ayoko mapunta yan kay Inday Marie dahil wala akong utang sa kanya. Very clear. Para mag-post pa si Sally Patosa na idadamay pa yung ex ko, para namang, di ba, kalabisan naman yun. Nami-mention ni Tita Vargas. Yan yung naiinis ako eh. May karga. Nung nag-usap tayo, walang ganyan eh. May na-mention ba siya nung nag-usap tayo na may ganyan? Wala. Wala. Oh. Bakit? Ang kwento niya kay Mama Sally iba. Kung wala kaya nga hindi kanya masagot eh. Niya yun? Kasi live to eh. Kumbaga, corner na to ng katotohanan eh. Kaya hindi ka masagot. Binabalik niya usapan dun sa GC. Kaya nga. Corner ko nga siya kanina. Hindi nauutal siya sa sagot niya. Yes. Kaya nga, pinlay ko na eh. Ayaw ko yung ganyan. Hindi uubra sa akin yung ganyan. Hindi consistent. Hindi uubra sa akin yung ganyan. Umakyat ka dito, respetuhin ka namin. Pagbaba mo, okay, walang problema yan. Ganyan si PH. Ayaw niyang mambastos ng babae. Totoo lang. Pero ako gigil ako eh. Kasi iba yung narinig ko sa'yo nung nag-usap sa cellphone. At saka iba ngayon nung umakyat ka. Kaya sabi ko, putang ina, ano to? Ano to? Hindi. Tapos sabihin mo pa, hindi ako nanonood. Wala akong alam dyan. Ano ba yun? Wala kang alam? Napag-usapan nyo nga ni Mama Sally eh. All of a sudden, nag-post sa community eh. Ako? Tsaka alam niya na alam niya yung pag-uusap namin nung mga nakaraang araw. Kaya isa pa rin na na-push nga siya na umakyat para linawin yung nakikita na niya na nagkakaproblema eh. Para linawin yung kasinungalingan ni Sally Patosa. Sa akin, wala naman diferensya sa akin yan eh. Kaya doon lang tayo sa totoo. Hindi yung para magalit man kayo kung nag-record ako. Wala naman akong pakialam. Nililinis ko yung pangalan ko dito. Relevant. Let's say hindi ka nag-record. Sabihin mo lang, Tessa, hindi yan yung sinabi mo sa akin 3 days ago nung pwede niyang pasinungalingan. 3 days ago. Sabihin niya, hindi ayun, ano yan. Sino paniniwalaan? Diba, mahirap i-prove na Tessa, nung umakyat ka dito ngayon, iba na ang sinasabi mo compared sa nung nag-usap tayo few days ago. Yan yung gusto na irrelevant eh. Nag-record kami or wala. Advantage namin na nag-record kasi may proof kami. Pero kung hearsay lang, siyempre, papaniwalaan ng tao, baka ikaw. Diba? Tama. Yan yung pinupunto namin dito. Nasa katotohanan lang sana. Not because you can change your story, nasa live ka. Iba eh, mali talaga. May karga yung mo sinasabi mo eh. Siyempre si PH, hindi makapagsalita yan kasi kilala nyo naman si PH, yan eh. Pero ako talaga diretso. Hindi ko nagustuhan, hindi ko talaga nagustuhan. Magalit man kayo lahat sa akin, sabihin nyo man sa akin na ako, demonya ako, lahat, wala akong pakialam. Sa totoo lang tayo, putang ina, totoo lang. Iba ang narinig kong kwento few days ago, sa narinig kong kwento nung umakyat ka. Kaya hindi ko nagustuhan eh. Kasi kung sinabi mo sa amin, yung kwento mga yon nung umakyat ka, walang problema eh. Okay, ganun talaga siguro nangyari. Pero yung mga may karga na kasama na si Kiba, sila ni Kiba, may sinabi ka daw na hindi mo daw in-announce, pero dun sa recording, in-announce mo. Parang, iba.
Hindi ko ano. Inaayos ko yung video para maging playable dito, para i-play natin ulit mamaya. Wait lang. Eh, wala, sa totoo lang, wala akong pakialam mo sinong banggain ko dito. Basta sa katotohanan lang. Kasi kami, nagsasabi kami na ayaw namin sa budol. Ayaw namin sa budol. Ngayon, ini-issuehan niyo si PH na budol. Ano kami, ipokrito? Ayaw nga namin sa mga budol, tapos nambubudol kami? Ganun ba? Kaya nga pinupush namin na hindi totoo. Na yan, ayan no, proof. Na sinasabi ni Tessa Vargas, binigay na. Binigay. Andun siya, witness siya, tatlo sila ni AQ, nandoon. So ano pa ba? Ano pa bang gusto niyo sabihin budol? Binigay na nga, di ba? Tapos kayo dyan, na Kaya kasi talaga, nakakausap. kanina binabanggit din niya na ayaw ko nga daw makipag-usap kay AQ na walang ibang tao. Kasi nga, pinoproteksyonan ko yung sarili ko at kilala ko naman reputasyon ni AQ. Hindi talaga nakikipag-usap na para kaming dalawa lang. Nakita mo naman yung offer niya no na na bill. Hindi ako sumasagot. Hindi ako sumasagot. Tsaka pag naririnig ko hindi tama sa ano ko, parang hindi pa tama sa pandinig ko, susupalpalin ko talaga. Kilala mo ako, PH. Hindi Lalo't ako pera yung usapan eh. paikot-ikot pa. Hindi, kung paikot-ikot pa, hindi ako ganyan. Pag alam kong mali, pag alam ko kasi nungalingan, susupalpalin ko talaga, putang ina. Bakit ba? Sino ba kayo? Para iano ko, iba yung pinag-usapan natin sa sinasabi nyo. Walang ganun, walang ganun. Ngayon ko lang nga narinig dyan yung tungkol kay Kiba eh. Tapos may sasabihin ka may record ka, may ano ka, may tawag dito, may proof. Screenshot. May screenshot. Tapos, papaano mo, may screenshot ako dahil sinabi sa akin ni AQ yan. Iba yung sinabi ni AQ sa'yo personally kaysa sa group chat. Ang ina. Mainam na rin yung isang bandaw eh. Teka, kung para sa akin wala akong pakialam, magalit man siya dahil na-record ko, karapatan ko yun eh. Ako yung nalalagay sa sangkalan dito eh. At wala na akong pakialam, magalit silang lahat. Galit na nga silang lahat eh. Ano gawin pa mo't wala. namin dyan? At least kami, gusto namin ipakita na walang ano dito, walang pretensions. Akyat kayo dito, maayos kayo, maayos. Pero pag sinungaling kayo, hindi din namin kayo sasantuhin. Kahit sino pa kayo. Totoo lang, kaibigan, kaaway, walang sasantuhin dito. Pag mali, mali. Ang ina. Hindi pwedeng ganyan. Iba pinag-usapan natin ng ilang araw na tapos pagpunta dito, iba yung kwento. Hindi pwedeng ganyan. Nangingilag lang si PH kasi nga, lalaki siya. Ganyan siya pinalaki. Pero ako, hindi talaga. I won't take that bullshit. No way. Pag nakita ko bullshit, bullshit talaga. Kaya tinanong nga kita, Tessa eh. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si Mama Sally? Bakit? Galing sa'yo yung impormasyon eh. Na pinost niya, galing sa'yo. Di ba? Paano niyo nalaman tungkol kay Kiba? Kung dalawa lang kayo ni AQ nag-usap nun. Siyempre, galing sa'yo. Nung pinost niya na budol si PH, galing din ba sa'yo yan? Yun yung tanong. Na ikaw mismo nagsabi sa amin, nag-confirm sa amin, na binigay yung pera na yan. After a few days, naglabas ng community post si Mama Sally. Na budol si PH. Nag-ano ko? Nag-feedback. Saan galing yun? Yun yung yung nakakadismaya. Na una tayong magkausap sa phone. Nag-usap tayo sa phone, kinonfirm mo na binigay yan, ang pera binigay. After 3 days, 2 days, nag-post si Mama Sally, nabudol si PH. So ano yun? Iba yung sinabi mo kay Mama Sally, iba sa amin? Yun yung inaano ko, ayaw kong makipag-diskusyon sa mga bullshit. Clear and concise. Totoo ba? Ganyan. Wala nang paikot-ikot. Totoo ba? Binigay ba? Binudol ba? Yun lang. Yes or no lang. Wala nang tanginan din naman. Tanda na natin dito para magpaikot-ikot pa. Hindi yung nagkita ba kayo? Sinagot ko na yan. Yun ba yung sagot doon? Ayaw mo sagutin, okay, walang problema. Tapos ang usapan, hindi ka namin ipupush. Pero yung, ay nako, ito tama lang yung totoo lang, ito lang yung naalam ko Yung alam mo, mayroon kayong GC. Confirm natin. Meron GC.
Si PH, si AQ, si Tessa, si Chess, si Mustang. Yon. Dahil gusto nila bayaran yung utang because nag-iingay si Inday. Okay, recap natin. Sa GC na yon, pinaakyat nila si Mama Sally. Kasi si Mama Sally nakipagpustahan kay Inday Marie sa I don't know kung ano man doon, pero natalo si Mama Sally. So sabi ni Mama Sally, aakyat siya, sinabi niya bayaran niyo na yan para matapos kasi napahiya nga si Mama Sally eh. Okay. So sabi ni Alpha Q, papadala ko na sa'yo PH. Ang siste is that i-mention ni PH or i-announce ni PH na sa kanya yun yung pera. Pero sa pagkaintindi ko, ang direction from Alpha Q was that hindi ibigay kay Inday directly. Ang pera dapat mapunta kay Freethinker directly, huwag kay Inday. Gets? Ngayon, tinanong ang information kay Freethinker or sa sekretarya ni Freethinker, saan ipapadala yung pera? Walang binigay na impormasyon. Natulog yung pera kay PH. Gets? Nakakasunod kayo? Nung natulog yung pera kay PH, ilang araw, nagwalwal tong si Inday Marie na narinig din ni Alpha Q. Ngayon, si Alpha Q nagsalita, dahil winalwal mo ako, Inday, hindi ko nababayaran yan. PH, sa'yo na yung pera. Na doon lang kinonfirm sa GC na tatlo sila. Doon lang kinonfirm. Love, may tawag kaya ata. Ako muna. Ako muna. Sige, mamaya may ituloy yung kwento mo. At yun nga. Soplak na naman si Sally Patosa. Sinungaling ka kasi. So sa halip na ma-arbor ka, hindi ka na ma-arbor sa akin. Saka wag kang magpa-arbor-arbor. Walang arboran dito. Okay na. Okay na? Okay na yung kausap mo? Tuloy mo yung kwento mo. Okay na. Sige. Yun. So kinonfirm doon sa GC na tatlo sila, si Tessa, si AQ, tsaka si PH, na ibinigay na yung pera kay PH. Obviously, yung mga taong hindi kasama sa GC na yon, hindi nila alam na binigay na kay PH ang pera. Or kung alam man nila, inomit, hindi nila sinama ang information na yon nung sinabi nila na binudol ni PH ang pera ni Inday or FT. Get? May sisingit ako Sisingit ako. Actually, dahil kung magalit nga ito, totoo talaga. Kung magalit si Chess at Mustang, sila pa pala yung nagpupush na, bigay mo na lang kay PH yan, wag mo nang bayaran. Ako, hindi ako kumikibo at wala pa sa kamay ko yung pera na yon. Hinayaan ko yung tao magdesisyon dahil sa pagitan namin lahat, ako lang yung nasa Pilipinas. At nung time na yan, ang kaaway ko niyan is si Inday. Nung time na yan. Sige, go ahead. Oh. So, additional na yon. Sinabihan na pala ni Chess na siya ang nag-a-accuse kay PH sa pera na yan. Siya pa pala yung nag-uudyo kay AQ na ibigay na lang ang pera kay PH. Kung nag-away sila ngayon, iba na yung tono ni Chess. Okay, kidding na aside. We'll put that aside. Ang sinasabi ko, Tessa, nung kinonfirm mo sa amin na talagang binigay yan, and because you were there sa GC, andun ka. Ang makaka-confirm na binigay yan, of course, si Alpha Q and you. So, i-confirm mo na binigay ni Alpha Q yan kay PH, right? Without any factors involved. Kung ano man ang nangyari, the end result was that binigay ni Alpha Q ang money kay PH. Ngayon, merong issue si PH na binubudol niya daw yung pera na yan. Ang question, bakit lumabas? Bakit lumabas kay Mama Sally ang kwento na budol si PH plus Kiba? Na andun pa ang pangalan ni Kiba. Diba? There's only one person na nakakausap niya na may alam tungkol doon. Na ikaw mismo nag-share sa live. Na pinag-usapan nyo ni AQ na hati si Kiba at si PH. Na kayo lang nakakaalam sa direksyon na yon, sa pag-uusap na yon. Right? So meaning, maaano ng mga tao, ma-analyze ng mga tao kung saan kumukuha ng impormasyon si Sally Patola. Sa'yo, Tessa. Kaya tinatanong nga kita, sino sinungaling? Ikaw ba or siya? Kasi kung nag-post siya sa community ng ganon, saan nanggaling yung info? Kung binigyan mo man siya ng info, mali yung pinost niya, bakit hindi mo masabi? Ba't
hindi mo ma-confirm na mali. Hindi mo masabi na mali ang pinost mo, Mama Sally. Hindi yan ang kwento ko sa'yo. Dahil ba tama yung kwento mo, yun din yung kwento mo kung ano yung pinost niya. Di ba? Ang dali lang eh. Ang dali lang i-ano eh. Kaya nga tinatanong talaga kita kanina, Tessa. Saan nanggaling yung pangalan ni Kiba? Kasi nung nag-usap tayo a few days ago, wala yan eh. Wala ang na-mention dyan. Wala. All of a sudden, sinabi ni Patola, may hati daw si Kiba doon, na ikaw lang at saka si AQ ang nakakaalam, Tessa. So meaning ano, iba yung sinasabi mo sa harap namin, iba sa likod ni Mama Sally. Pag tumalikod kami, pag harap mo kay Mama Sally, iba din? Ganun ba yan? Ang dali lang eh, ang dali lang i-analyze. Ayoko yung kaplastikan, ayoko yung makipag ano-ano tayo dito na wala akong ano sa community, hindi ako ano-ano. Saan manggagaling yung information ni Patola? Hindi siya kasama sa GC. Hindi siya kasama sa GC nyo, na 3 lang kayo. Umakyat siya doon, ayaw sa GC, bumaba ka agad. How could she have known? Paano niya malalaman? Kung hindi galing sa'yo mismo, Tessa. Ang dali lang. Ang dali lang talaga, ang dali lang iintindihin na nagkasanga-sanga yan dahil sa mga taong sausaw. Dahil sa mga taong gustong makakurot na kahit alam nila ang totoong kwento, ayaw magsalita ng totoo. Bakit? Mas madali kaming banatan eh. Mas madaling magalit sa amin kay PH sa nangyayari ngayon. Hindi nyo mapapanindigan ang katotohanan. Kahit alam nyo sa sarili nyo yung totoo, ayaw nyo. Dahil gusto nyong makisali doon sa mga taong galit sa amin. Dahil yan yung ano eh, trending eh. Ganyan yung trending. Wala tayong ano dito. Sa totoo tayo, kahit magka-problema pa tayo, kahit magka-issue pa tayo dito, kahit i-bash pa tayo, kung totoo yung sinasabi natin, doon tayo. Hindi yung mag-ano ka na, ganito para hindi ako mabash. Sabihin ko na lang din, may konting karga na baka nga hindi niya in-announce sa live. Hindi ba in-announce sa live? Nasa recording ha. Sinabi mo, in-announce mo sa live yan. Yan talagang totoong kwento. Kasi tinanong ko din si PH niyan eh. Yung lumabas, nung lumabas yung issue na yan, sinabi ko kay PH, gusto ko ng pruweba. Pakita mo sa akin, hindi totoo yan. Nung hindi pa nagkakabati si Chess at si Inday, kung hindi alam ni Inday na yan ay in-announce ko sa live, bakit sa akin niya hinihingi? Saan niya hinihingi? Kahit nung wala pang issue-issue, nung hindi pa sumasabog yung issue-issue na yan. Di ba't yan yung kiniklear namin ni Inday nung nagkausap kami? Go ahead. Yun nga. Kasi mini-mention na nga ata ni Chess yan sa live. Mini-mention na. Kasi nga, hindi niya masagot yung akusasyon ko sa kanyang pagbukakan niya kay Manan Abbas. Babatuhin na lang niya ako. Sa halip na i-debunk niya, yung sinasabi ko, babatuhin na lang niya ako ng another issue. Hindi naman issue yan. Kung bumuka ka siya kay Manan Abbas, wala ka na doon. Hayaan mo siya bumuka ka. Hayaan mo. Ang issue dito, hindi ka budol. Yun yung issue nating pinaglalaban dito. Dahil ayaw nga natin sa budol. Lumalaban tayo sa budol, inside and outside of SOCMED. Papanindigan ko, hindi ka budol, kilala kita. Ang problema, may mga tao na walang paninindigan. Alam ang totoo, ayaw sabihin ang totoo. May mga taong sausaw ng sausaw, salita ng salita, na hindi naman sila kasali. Magsalita kayo ng katotohanan, walang splice, walang dagdag bawas, katotohanan lang. Hindi yung pwedeng kakargahan nyo dahil mas madali yung ganito. Ayaw kong ano ng community na yung parang inaayunan ko si Pau tsaka si PH, mababash ako. Diba? Ganon. Takot kayo mabash. Kahit sa side kayo ng katotohanan, ayaw nyo magsabi ng katotohanan dahil sa peer pressure. Takot kayo kung ano masasabi ng mga dami sa kabila. Baka mabash kayo ulit. Baka sabihin na dito kayo pumapanig, takot kayo. Ganun lang yun eh. Tama ka, takot nga. Kaya nagulat siya nung may recording ako eh. Takot lang. Ay, yun lang yun eh.
Kung paninindigan yung gusto nyo, wag kayong, Diyos ko, ang dali lang manira ng tao, yung mahirap gawin, yung manindigan sa tama at sa katotoo, yun yung mahirap gawin. Ang klaro-klaro ng kwento, kahit grade 1, kayang intindihin yung kwento. Kayo lang yung nagpapaikot, ang daming kwento tungkol dyan sa pera na yan, na wala naman kayo doon sa pag-uusap. Nakakadismaya. Na ang mga issue nyo nga tungkol sa mga pera-pera. Kasama nyo nga mga budol dyan Kasama nyo nga mga budol dyan, budol. Budol na talaga. Nangungutang, ibang tao nagbabayad. Nagsusulisit ng 500 pesos. Nagtatanim kaso, nagdidemanda. Tapos, itong taong to na binigyan ng pera, dito pa kayo galit? Putang ina. Iba na talaga. Kaya wala. Kung paninindigan lang, tsaka yung talagang totoo, katotohanan, hindi nyo mababali yan. Ay, huwag kayong aakyat dito kung ayaw yung matanong, ayaw yung makorner. Kasi alam na alam ko, pag may narinig akong bullshit, ay wala kayong makukuha sa akin. Talagang tatanungin ko kayo. Diretso. Susupalpalin ko kayo. Kasi hindi akma. Andito kami, araw-araw, nagsasalita kami na ayaw namin sa budol, tapos kami gagawin namin. Ipokrito ba kami? Hindi. No way. Hindi pwedeng ganyan. Alam natin yung totoo, doon lang tayo sa totoo. Hindi porket kalaban o kaibigan, kakampi. Pag alam namin kasinungalingan, walang dyan. Di namin papayagan yan. Ako mismo, ayoko talaga. Ayoko. Alam ni PH yan. Nandidiri ako pag may narinig ako, aakyat. Tapos naglilinis-linisan. No way. Ako hindi ako perpekto, putang ina. Hindi ako perpekto. Di rin ako maayos na tao, hindi ako malinis. Wala, ang dami ko din kasalanan sa mundo. Pero putang inang ganyan, gagawa ng kwento para lang palabasin na budol. Walang ganyan. Kung may issue. Doon tayo issue. O Pao, ginawa mo to. Okay, ginawa ko. Pasensya na, ginawa ko. Mali ako doon. Pero hindi mo ginawa, gagawa niya ng kwento, ay putang ina, magkamatayan na tayo, hindi ko aaminin yan, dahil hindi ko ginawa yan. Dapat ganyan yung paninindigan nyo dito. Araw-araw, putang ina, mapupudpud na yung daliri niyo sa comment, salita ng salita. Tapos, bulok pala yung pagkatao nyo. Hindi nyo pala kayang panindigan pag andyan na. Pag harap-harapan na, pag nagharap-harap na kayo, salitaan, hindi nyo kayang panindigan. Anong klase mga tao kayo? Puro lang kayo salita, puro lang kayo gawa. Wala din naman. Tabo, okay na yung video. Pag-play ko muna. Garalgal. Ako, nagplay ko po. Sa walwalan na alam mo tahimik na yung life, tapos